magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gakampi ng mga inaapi. Ngayon po ay July 17, 2019. Ako po si Shari Roman. And babati na po ang nag-iisang action man and hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Idol, good afternoon po. Yan. OFW ang peace. Okay. Umpisa na natin. Opo. Idol, na-era siya kahapon si Sheila Magpantay, kung makakilala niyo po. Of course. Regarding lang po ito sa sustento po, Idol. At ang gusto niya makausap, po sana niya yung kanyang asawa po. asawa Mhm. na nasa probinsya at pinapunta natin Yes dito. po. Lumipad siya dito from Not sure po. Batangas, Idol. Batangas. hindi siya lumipad. Pinabiyahe pala natin dito. By land lang naman, Idol. By land. Okay. Ito ba yung si Burikrik? Si Boricrik, Idol. Hindi po nila alam yun, Idol. Hindi pa na alam. Sige. Oo, yung mga Ma'am, magandang hapon. Dito Punta po, ka rito, ma'am. Maalala ko to. Ito yung si Mr. Magpantay at gusto niyang sumunod na lang doon si Ma'am Sheila, si Mrs. sa Batangas kasi meron siya na trabaho doon at magpa-farm siya. Opo. Sideline, construction worker at the same time bilang isang farmer. Ayaw ni ma'am doon. Ang gusto ni ma'am, buhay Maynila. Ang gusto naman ni sir, buhay probinsya. Ma'am, bakit ayaw niyo po sa buhay probinsya? Masarap po ang buhay probinsya. Tama, sir. Kung ako pagpipiliin, kung pwede lang mailipat ang TV5 Yes doon sa po, probinsya, Idol. I would Yes po. prefer probinsya, really. Masarap, sir, sa totoo. Lalo na pag Nakapikit, nagbabakasyon. probinsya ang pipiliin ko. Totoo, lalo na po yung nature, yung hangin po, sir. Oh. Siyempre, maganda po yun sa kalusugan. Oh. Pero, ang inaano ko, sir, yung kinabukasan ng mga anak ko. Bakit wala bang kinabukasan sa probinsya? Kung gusto niya nga po, sir, doon siya lang magtatrabaho. Yung pinapadala niya sa amin 1,000, kung ganun pa rin po yung mangyayari sa amin, para po namin mapag-aaral ng kolehiyo yung mga bata. Ma'am, meron namang koleyo sa probinsya. Meron nga, sir. Ang sinasabi niya lahat libre, sir. Ang tubig kuryente, libre po ba? Hindi rin naman. Ang pagkain po ba doon, libre? Hindi rin po. Sabihin niyang bigas, opo, kasi may bukid sila. Pero kailangan pa rin ng abono, fertilizer. Lahat po yung bibilin rin naman, sir. Ang inaano ko po sa kanya dito kasi, sir, matutulungan ko siya. Maghanap kami ng trabaho na mas maayos para sa mga bata. Okay. Well, subukan ko pong pag-ayusin kayong dalawa. Para naman yung inyo pong mga anak ay hindi maging casualty dito sa inyong pag-aaway na kapag hindi naagapan, hahantong sa hiwalayan. Ayaw po namin mangyari yan. Ang mission po namin dito is pagbatiin ang mga nag-aaway na mag-asawa. Hopefully, by the end of this show, magkabati na kayo. Yun po yung pakay natin. Ano? Papasukin na si Mr. Magpantay. Ito na. Si Sir Magpantay. Magandang hapon po, Sir Ray. Salamat po sa pagpunta. Matulis ang tingin agad ni Ma'am. Ma'am, ayan na si Sir. Mag-usap muna kayo. Pero, ladies first, sir, ha? May sasabihin daw si Ma'am. Ma'am, magsalita kayo. Matayo mo doon. Diba kinausap ka na anak mo, doon ka na umuwi? Nung linggo, pinauwi kita kasi yung anak mo umiiyak. Anong ginawa niyo? Pinagmumura niyo ko. Binababa niyo ko ang telepono. Noong pumayag na ako, sige, pwede tayong maghiwalay, Burikrik. Pero ayusin mo yung sustento ng mga bata. Anong ginawa niyo? Pinabayaan niyo pa rin mga bata. Hindi ako nagkulang sa inyo, Burikrik. Sa loob ng 10 taon ako nagtrabaho. Tuwing Pasko na, binibigyan ko kayo ng grocery. 2 mong pamangkin, hinaruga ako 6 na taong, Burikrik. Nung nagdaingge ka, wala kang trabaho, 1 buwan ka sa ospital. Yung inipong kong lupa para sa mga anak, binenta ko para may panggasto sa'yo. Nung nagkasakit ako at si Rosette ng dengue, 1 buwan ako may sa ospital. Wala ka ring trabaho, ako pa rin nang gumawa ng paraan. Ngayon ang hinihingi ko lang yung tama para sa mga anak ko. Mahirap ba yun? Wala akong hiningi para sa sarili ko. Lahat sa anak ko, bigyan nyo lang ng maayos. Okay, Ma'am, makasingit na. Bago ko kausapin si Burikrik, si Sir Burikrik. Ang gusto mo is magbigay ng sustento at okay na sa'yo na magkahiwalay kayo. Okay Basta na sa... sustento lang. Ang tamang sustento, sir. Tamang sustento lang. Pero sa sitwasyon nga po nung umiyak... Sandali lang, ma'am.
Sandali naman. Yung sa'yo, mabigay lang yung tamang sustento. Dito ka sa Maynila. Ayaw mo kasing pumunta kahit saan. Opo, Ang sir. offer kasi niya is probinsya at magsama na kayo, buuin pamilya nyo. Pero ayaw mo, di bali na hindi mabuo ang pamilya nyo, basta't dito ka sa Maynila at ibigay lang yung tamang sustento. Tama yung pagkakaintindi ko? Hindi, Kasi sir. para sa'yo, dito ang future sa Maynila. Opo. Dito yung buhay sa Maynila. Ang sa akin nga, sir, kasi kailangan siya ng mga anak ko, kaya doon na lang po siya. Kung Hindi. Para po- Ma'am, pinapaliwanag ko lang para magkaintindihan tayo. Para sa iyo, ang buhay is dito sa Manila. nandito ang oportunidad, sir. Dito yung oportunidad. Correct? Opo. Kahit na mag-o-offer itong si Sir, na kahapon pa ino-offer niya, sa probinsya kayo mamumuhay, buong pamilya nyo, ayaw mo kasi gusto mo Manila. Tama? Opo, sir. Dito po talaga kami, sir. Dito talaga. Mahal mo bang pamilya mo? Mahal ko, sir, kasi kung hindi Saan ba mas mahal mo? Buhay Maynila o pamilya mo? pamilya ko, sir, kaya nga po nagsumikap Okay, ako. stop right there. So, mas mahal mo pamilya mo kaysa buhay Maynila. Sige. Sir Burikrik, pakisagot po yung mga sinasabi niya. Yung minura kita, hindi naman kita minura. Nakapagsalita lang yung nanay ko ng ganun dahil sa sobrang sinasabi mo na sa akin. Pati nanay ko, pinagsasalitaan mo na ng hindi maganda. Ano sinabi ko sa ina mo? Ha? Ano sinabi kong hindi maganda? Sige nga. Hindi mo maganda yung Ano? bantayan mo yung nanay mo kasi pag uwi ko din, baka may mangyari sa kanya. Hindi ba maganda yun? Sinabi ko baka may mangyari sa Oo, kanya. Baka hindi. Sir, napapalayo tayo. Actually, kahapon, Opo. halos solve na yung kaso eh. Ayoko malihis tayo sa mga biyenan. Ayoko. Opo. Kasi pumapayag ka na kahapon na si Mrs. papuntahin sa Batangas at kayo magsasama na at maghahanap kayo ng bahay, magpapagawa kayo. Ikaw ay magtatrabaho sa construction at sideline mo is sa farming. Opo. Ito naman si Mrs. Sabi niya, stress na siya, hindi siya makatulog dahil ang palagi niya iniisip ay ikaw at yung kanyang mga anak. So sabi kong solusyon noon, mag-giveaway na siya dun sa kagustuhan niyang buhay Maynila para mawala ng stress niya, sumama na dyan sa iyo sa Batangas. Doon na tayo eh. Huwag natin bumalik sa mga piyena. Now, Sir, anong masasabi mo doon sa kanyang request na ikaw raw, iwan mo yung trabaho mo dyan sa Batangas, iwan mo yung iyong parents at dito kayo mamumuhay sa Maynila kasi para sa kanya, dito raw yung buhay sa Maynila. Dito raw yung future ng kanyang mga anak. Dito raw ang future ng dalawa. Ano pong reaction nyo? Kasi po, sir, pag dito pa rin ako sa Manila, matanda na ako, nahirapan ako mag-apply. Okay. Tapos isa pa, wala akong pinag-aralan. Grade 6 lang ho, tinapos ko. Okay. Kaya, pag nawalan ako ng trabaho, nahirapan na rin ako mag-apply. Ma'am. Sa akin, Narinig mo? sir. Iniisip niya po kasing nahihirapan siya mag-apply. Pero kung nagsusumika po siya sa isang trabaho, mapepermanente siya, sir. Kung pagsusumikapan niya talagang mabuti, hindi niya iisipin Hindi, mawawala usapin siya dalawa. ng trabaho. Hindi mo isipin mawawala ka ng trabaho, Burikrik. Kasi ako Agency hindi ko lang kasi iniisip yun. napapasukan ko, kaya hindi naman permanente. Kasi laging negative side ka eh. Kung iniisip mo para sa kinabukasan ng anak mo kahit na ano, Burikrik, di ba Iniisip inalok ko kita naman. na magnegosyo ka? Sabi ko, sige mag-aral ka ng TESDA. Ano sagot mo? Ayaw mo. Ibibili kita ng motor na may sidecar para maglako-lako. Ano sabi mo? Ayaw mo, baka mabutulak ka ng paa. Ano pa ba lahat in-offer ko para Burikrik sa'yo? Ano pa bang masama sa ginawa ko sa inyo? Wala naman masama, di ba? May punan po kay ma'am para pambili ng sidecar? Noong panahon may mga trabaho ko, sir. Okay. Noon yon. Ngayon ma'am, wala na kayong pera. Wala na yung puhunan. Wala. So, gusto mo siya magtrabaho dito sa Manila. Maghanap ng trabaho. Narinig mo na yung paliwanag niya na tapos siya sa pag-aaral at aasa na sa agency, matindi ang kompetisyon dito sa Manila. Alam mo yan, ma'am. Opo, sir. Natatakot siya na baka hindi siya makakuha ng regular na trabaho. Kahapon kasi hindi ko naintindihan yon. Ngayon naunawaan ko na bakit natatakot siya magtrabaho rito sapagkat grade 6 lang nga raw inabot niya. Kung magipag-compete siya sa mga napakaraming taong walang trabaho rito at naghahanap, mukhang dihado nga siya. Tapos magpapasok sa agency at malalaman ng agency na yun nga lang talaga ang
inabot niya ay grade 6, posibilidad na api-apihin siya. Kung Okay. papayag si sir magpa-api. Ma'am, don't interrupt me. Napakadali. It's very easy for you to say that because you're not in his situation. Nagets mo? May pinag-aralan ka kamo, di ba? Sabi mo pa kahapon nag-aral ka hindi para maging Nang-alaga ng... mag-alaga ng baboy, di ba? O, nakapag-aral ka, di ba? So, pakinggan mo muna ako. Siya, gusto niya mabuhay ng probinsya, he's being practical. Dahil nga dun sa probinsya, kapanya, yung mga patakaran doon, marunong siya mag-farming, pwede siya pumasok sa construction, mura mga bilihin, maganda magpalaki ng pamilya doon sa probinsya, magbuo ng pamilya, tahimik, slow pace. Dito is the rat race kung tawagin. Palagi ka nag-ahabol. Apo, sir. Kung tutuusin, mas gusto niya talagang tahimik na pamumuhay. At ino-offer niya yan sa iyo sa probinsya. Bakit ayaw mo? Yun nga, sir, kasi pag wala siyang trabaho doon, okay lang sa pamilya niya. Ang hinahanap ko, sir, maayos na pamumuhay para sa mga anak ko. May Ma'am, pinangarap ako. mag-offer nga siya magtatayo nga siya ng bahay ninyo. Malayo sa... Sir, sa amin, sir, may bahay na doon, sir. Sa kapatid ko Sa probinsya? Po. Sa kapatid ko sa amin, sir, kasi sa nasa... Manila, dito sa Manila. Opo, sir. Wala na siyang pupuhunang pantayo ng bahay. May bahay na rin naman doon na pwede naming tira. Di ba ma'am kahapon sandali lang, sabi mo, inaayos ko kayo and then Opo, later opo. on, si Sir naman ang didikdikin ko rito. Di ba kasasabi mo lang sa akin kahapon, depressed ka? Opo, sir. Sumasailalim ka sa isang depresyon at sabi ko sa iyo, kung ganon, naku yan ang pinakamahirap na sitwasyon at tutulungan kita magamot ka. Then, tinanong kita kung ano ba yung dahilan kung bakit nasabi mo ikaw ay depressed o sumasailalim sa isang depresyon. Sabi mo, konti lang tutulog mo kada gabi kasi iniisip mo si Sir at iniisip mo yung mga anak mo na hindi buong pamilya nyo. Tama? O. Now, ang solusyon dyan, kung talagang gusto mo, pumunta ka ng Batangas, kasama mo si Mister, na hindi mo na iniisip, kasama mo yung mga anak, buo kayo, makatulog ka na mahimbing, wala nang depresyon na sinasabi mo. Sir, hindi nga po pwede. Pinapangako Unang-una, yung naman sa'yo, yung biyanan ko aalagaan po, naman sir, kita. hindi ko nga po makasundo, sir. Iba po. Kaya ma'am, ang ino-open na nga niya sa iyo, Ang gusto mo kasi, ikaw ang papakisamahan. Dayo ka, ikaw ang makikisama. Hindi nga, Burikrik. Ako nakikisama ako sa inyong pamilya. Tumira na ako doon. Nakisama ka, Burikrik, na nirantay sa Valenzuela. Umupa tayo, Burikrik. Itinira mo ko sa biyanan mo. Itinira mo ko sa kapatid mo. Oh, kaya nga. Asan, Burikrik? Kaya nga tayo may pamilya. Tayo dapat ang tumayo Kaya sa mga nga, sariling ipagpapagawa buhay ko naman natin kayo ng eh. bahay. Ba't ayaw mo Hiwalay tayo. Kung gusto mo sa construction, marami namang construction company dito, Burikrik. Nasa amin. Natatanggap pa ba ako? Oo, Burikrik. Overage na ako. 37 ka pa lang. Huwag mo Dami isipin ko yung nang edad mo. in-applyan. ma'am, sabi niya, bubukod daw kayo sa parents niya. Magpapatayo siya ng bahay ninyo. Tama bang pagkakaintindi ko, sir? Malayo sa parents mo. Hindi po, doon din sa lupa namin. Pero Yun nga, sir, hiwalay eh. kami. Sa lupa din niyo, Opo. pero hiwalay. Hiwalay Hindi po, sir. kayo sa isang bubong. Hindi po. Okay. Pagbukas mo, sir, ng pintuan, yun lang din yung bahay ng nanay niya eh. Okay. Sir, may punto. Sorry sir, gumigit na ako rito. Opo. May punto nga naman siya. Kasi ang pagkakala ko, ikaw ay tatayo ng bahay na malayo sa biyenan. Kasi nga po, isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa ay sapagkat mayroong mga pakialamerong biyenan. So, baka yun ang isa sa mga kung bakit ayaw niya talagang Hindi ko po pumunta ng naman- Batangas dahil mag-isa lang siya doon, kukuyugin siya ng kamag-anak mo. Hindi ko po papayagan yun, Jim. Well, pwede mo sabihin yun, hindi ko papayagan yun, pero kung nandyan na yun, darating at darating yung time na pakikialaman siya ng kanyang biyanan, lahat ng mga kilos niya pupunahin hanggang sa magkakahiwalay din kayo later on. Now, kung may offer mo na ikaw ay bubukod ng malayo, baka takampi niya. Ma'am, kung halimbawa, siya ay magpapatay ng bahay na malayo sa biyanan mo, malayo sa parents niya, doon kayo titira. Mahirapan po kung magtatrabaho doon, sir. Gusto ko po talaga dito. Magtatrabaho po ako. Ma'am, maraming trabaho sa probinsya. Dito na lang, sir, sa Maynila. Dito lang. Okay. Sige, usap muna kayong dalawa. Tingnan natin. Sir,
Payag ka ba, iwanan mo yung trabaho mo dun sa probinsya, sa construction at yung farming, dito ka na sa Maynila at magsapalaran ka rito para makasama mo si ma'am at yung mga anak mo. Kasi talaga dapat may magigiveaway dito May dapat may compromise Wala Si ma'am gusto Maynila, si sir gusto Batangas. Dapat meron talagang mag-compromise, mag-giveaway. Nagmamatigasan sila kahapon pa. Isasakripisyo mo pa, Burikrik, pag-aaral ang anak mo. Alam mong honor student ang anak mo. Kung ililipat mo doon panibagong environment sa kanya yun, mahirap pa mag-adjust. Alam mo si Rosette, 4 na beses nang nag-transfer. Ipapayagan mo ba mag-transfer na naman yung anak mo? Hindi tayo ang mag-a-adjust, Burikrik. Hindi mga anak mo. Tayo mga magulang ang dapat mag-adjust sa mga bata. Hindi mo isasakripisyo ang anak mo kung talagang gusto mo maayos ang anak mo. Kung gusto mo, dito kayo, magtatrabaho ko. Papadalan ko naman kayo. Di ko naman kayo pababayaan. Nasaan ang paninindigan mo, Burikrik? Kailangan ka ng mga Hirap anak na ako mo. maghanap ng trabaho dito, di ba? Huwag mong isipin mahirap. Alam naman yun Huwag mong isipin marami hindi nakapagtapos, Burikrik, naging maayos ang trabaho. Kasi gusto mo nandun ang pamilya mo may kumakampi sa'yo. Isipin mo kung talagang gusto mo may paninindigan ka, maniniwala ka sa sarili mo, na kaya mo bilang isang ama, hindi na kahit bilang asawa, bilang ama na lang sa mga anak mo. Yun lang ang hinihiling ko. Manindigan ka bilang isang ama, huwag ka laging nakasandal sa pamilya mo. Sandal ba ako? Kaya nga, kung hindi ka nakasandal, tulungan mo ako. Nagtayo mo yung pamilya mo na maayos mo. Tinutulungan ko. Nasaan ang isang ama na kailangan ng anak niya? Sa oras na may Pinapatawag naman. Pag pinatawag mo naman ako, dumadating naman agad ako. kailangan mag-anong Burikrik. Kailangan trabaho ko yung ipapamasahe mo. Sa halip na ipamasahe mo, ibigay mo na sa mga anak mo. Ano sir? Anong palagay mo? Doon po talaga ako sa probinsya kasi doon dali lang makahanap ng trabaho. Madali lang Burikrik para sa'yo, pero mga anak mo Burikrik, hindi ka ba naawa sa mga anak mo? Naawa ako. Sino Kaya ko nga, naman? bakit hindi mo mapagbigyan yung anak mo? Alam mo ma'am, sorry kanina pa ako talaga rito. Naiinis. Palagi mong pinagpipilitan yung gusto mo at ginagamit mo po yung mga bata para maipamukha mo rito na siya ang may kasalanan, na siya ang dapat sisihin. Ma'am, sa kaawa-awa mong kalagayan, kaawa-awang kalagayan ng iyong pamilya, you keep blaming him. Kung ako pong tatanungin, sarili ko, opinion ko lang po ito, Opo. may problema ka rin, ma'am Although meron din siyang problema kasi bakit siya umalis at pumunta ng probinsya. Tama, Dapat sir. nag-usap muna kayo. Pero andyan na po yan, ma'am Ngayon, dapat kung ano yung sitwasyon na nandyan, yun na lang po pag-usapan natin, wag na yung past. Okay? Opo. Sa kasalukuyan, sa nakikita ko, matigas din matigas ang ulo mo Hindi ka nakakaintindi. Kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Kasi Sandali lang, sir. Yun talaga masusunod. Regardless, kanina, hindi ka nakikinig sa akin Diba? May mga binato akong tanong sa iyo. Opo. Di bali na magkahiwalay kayo. Di bali na magkawatak-watak yung pamilya nyo. Broken family. Didiretso na kita. Basta't masunod lang yung gusto mo dito lang sa Manila kasi para sa iyo, dito yung future. Tama? Tama, sir, nandito ang oportunidad. You stupid. Sorry. I'm so sorry. You stupid. Irresponsable kang ina. Hindi ko po. Alam mo ba sabihin ng ilaw ng tahanan? Opo, sir. Oh, bilang isang ilaw ng tahanan, ikaw magbibigay ng guide sa pamilya sa bahay, pamamahay ninyo. Sa sisiguraduhin mo na yung pamilya mo buo at kayo nagkakaintindihan, ikaw magbibigay ng gabay sa inyong mga anak. Kaso ginagamit mo yung iyong anak para sa kapakanan mo because ang gusto mo, Manila, 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 Manila. In fact, marami na nga po mga tao dito sa Maynila na bumabalik na ng probinsya sapagkat ang hirap na ng buhay rito. Pollution, siksikan, crime, etc., etc., etc. Ikaw talagang gusto mong kapit-tuko ka rin sa Maynila. Ano ba meron sa Maynila? Sir, dito nga po makakapagtrabaho ako, sir. Bakit wala bang trabaho sa probinsya? Malayo po yung kanila, sir. Bukid na bukid po yun. Kapag umuulan po maputik, sir. wala Naku, ma'am, na. ang arte-arte mo. Sandali lang. Galsas- Sandali lang, sir. Pag umuulan, maputik. So, what's wrong with that? Sir, Kung maputik, takot ka maputikan? Hindi po, sir. Sanay po ako doon, sir. Oh. Ang lalakarin mo, sir, 3 hanggang 5 kilometro bago ka makalabas ng kalsada, sir.
Ganun Sir, po kalayo yung lalakarin, excuse po, sir. sir. Dati yun, ngayon, samentado na. May mga tricycle na. Hindi Kung ganun gusto din. mo, ikuha natin ng service mga anak mo. Ganun din po, Rick. O di gagastos rin tayo. At saka yun nga, sir, yung biyanan niya nga, sir, kung gusto Okay, ititira sige, niya ako. ma'am. Ano ang dapat niyang gawin? Or what will it take for you to agree with him na kayo po'y titira sa probinsya? Sir, ano nga po, talaga, dito na lang. Kasi, sir, yung mga anak Wala talaga. yung Walang pag- chance. Yung pag-aaral No ko way. talaga. Dahil ang iniisip mo yung pag-aaral ng mga bata. At saka yung pagtatrabaho ko, sir, na mas So, yung mga marami bata at trabaho saka dito. ikaw. Opo. Akala ko ba kahapon sabi mo na stress ka na, depressed ka na dahil hindi mo siya kasama. Isa rin po yun, sir. Kasi So, pag naawa rin nag-iwan ako ka sa rito mga at hindi bata. siya pumayag, balik yung depression mo. Okay na sa'yo yun. Dapat, sir, tulungan Hindi niyo nga, hindi nga ma'am hindi ko naman siya pwedeng tutukan siya ng baril na para pumayag sa iyo. Hindi ko gagawin yon. Opo, sir. I'm not gonna do it for you. I didn't do it for anybody. I'm not gonna do it for you. Opo, sir. Okay. Naiintindihan ko po. Hindi nga po siya pumapayag, ma'am. Ako nga gumagawa ng paraan na para mapag-agrihan kayo, in the end, alang-alang po sa mga bata, mabuo pamilya ninyo. Pareho kayo nagmamatika. Ikaw na mismo nagsabi, kung tutusin, ikaw talaga ang dihado rito dahil ikaw ay sumasailan sa isang depresyon. Sabi mo, ang gamot sa depresyon na yan, dahil ang dahilan para sa iyo ay hindi mo siya kasama sa gabi, hindi ka nakatulog. Ang gamot is tumabi ka rito sa Batangas sa kanya, kasama pamilya mo, wala ka ng depresyon. Pero ayaw mo kasi ang gusto mo, Maynila. Di bali na ma-depress ka lang, basta't Maynila ka lang at suportahan ka, okay na. Sir, ang gusto ko Hindi, okay na, basta sinuportahan ka, okay na. ang gusto nga po maisama na siya dito para Ma'am, hindi nga pwede, ayaw nga niya eh. So kung ayaw niya, okay lang, dito ka na, basta't magbigay ng suporta. Hindi pinili niya rin masira ang pamilya namin, sir. Hindi nga, hindi, sagutin mo lang. Kanina sinabi mo na to eh. Basta suportahan ka lang niya. Pumunta na lang po siya dito, sir. Ma'am, kaya nga hindi siya pupunta. Pag hindi siya pumunta, anong mangyari? Ipapakulong ko na yung Anong ikakaso mo? Yun nga, sir, yung inano ko sa inyo kahapon. Binatuan, binigyan ka niyang tulo. May nakausap na po ako abogado. Wala pong kaso doon. Wala kang pwede maikaso sa kanya. Bakit? Sandali lang, dahil binigyan kanya ng tulo, walang kaso yon. Wala. Concubinage, yung pwede mo ikaso sa kanya, pero bago mo siya makasuhan ng concubinage, hindi lang dapat yung sexual intercourse ang naganap sa pagitan niya at kung sino may babae yun, dapat nagsasama sila. Pero pag sa kababaihan, iba kasi ang discarded sa batas natin. Pag ikaw, nakipag-sex ka sa ibang lalaki, kahit hindi ka nagsasama, pwede ka ng kaso ng adultery. Yan yung po yung sabi ng abogado. Opo. So yung pagbigay niya ng tulo sa'yo, months ago, walang korteng tatanggap niyan na para siya ay makasuhan. yung, Walang criminal case doon. yung pag hindi niya po pagsustento sa mga bata. Yun meron, Bawsing. Anong hindi pagsustento? Lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa inyo. Ano nga Hindi nga lang ganun kalaki, pero pinapadala ko lahat. Hindi na ako nagtitira sa sarili ko. Anong sustento pa ang hinahanap mo? Isipin mo, tignan mo. Yung Okay, isang isa na lang po sir, isa na lang. Apo. Bakit din po ayaw mong pagbigyan tong kahilingan ni Mrs. at siya raw ay depressed Kasi na? po, naranasan ko na rito sa Manila na pag wala akong trabaho, kung ano-anong naririnig ko dyan, Tulad ng? kung ano-ano responsable, lalayas yan sa bahay. Bakit siya lalayas? Di kasi nga, wala kang trabaho. At dahil hirap ka magkaroon. Oo, ako naman si Loco, pupunta ko, susuyuin ko. Ilang beses na nangyari yan, di lang sa 10 beses. Bakit di ka nakakaroon ng trabaho? Yung naghahanap naman po ako, pero hindi naman po ako natatanggap. Dahil? Dahil nga po yun, isa pa overage na. Tapos, wala pa akong pinag-aralan. Sa construction kasi, kuminsan may discrimination dyan. Kumukuha sila mga bata, malakas pa Opo. para pwede mag-overtime, Opo. pwedeng gasgasin itong mga dati mapagsamantalang po construction kasi, company. sa pabrika po ako nagtatrabaho. Ilang taon na po kayo, sir? 37, magte-38 na ako. Bata pa kayo, sir. Opo. Ayan, ma'am. Ano, ma'am? Bigyan kita ng another 5 minutes, ma'am. Dahil kapag hindi, then bibitaw na ako sa kaso mo. I'm not gonna help you because you don't want to yourself to be helped. Yun nga, Dahil sir. pinagpipilitan mo talaga Imperial Manila. Dito na nga lang, sir, para yung mga bata na. Ma'am, ayaw nga niya. Kung ayaw niya, anong gagawin natin?
Dito ka ng Burikrik, bakit ba gustong gusto mo doon? Kasi Alam nga mo na doon- may sitwasyon ko doon, di ba? Sumama ka sa akin. Hindi nga pwede Burikrik. Nandun lahat ng pamilya ko. Naranasan ko na kasi dito. Subukan mo sa Hirap na amin, hirap Burikrik. ako Sa dito. Valenzuela yung Asan sinasabi na lang? mo. Naranasan mo na rito? Sa Valenzuela, sir. Sa amin, hindi pa. Ano, Rizal hindi, kami. Hindi, ang sinasabi niya, ma'am, naranasan niya ng buhay Manila. Ngayon, sandali lang. Nagtyaga siya di sa Manila. It's about time. Give and take to eh. Ikaw naman, dapat maranasan mo rin buhay probinsya na magkasama kayo. Para pantay, di ba? Sir, pagpamanin niyo po, naranasan ko sa loob ng 2 taon, sir, tumira ako sa kanila bagong sama kami. Oh. Yung sahod niya, kaya ako lumayas sa kanila. Walang napupunta sa akin. Bakit? Sa nanay niya, inaabot, ipapalista lang sa akin kung ano yung dapat bilhin. Sir Kaya, naman. kaya po ako lumayas, sir. Sir naman. Ba't ganon? Binibigyan mo pala sa mama mo yung mga pera. Totoo yung Burikrik, di ba yung nasa Pepsi ka, ipapasulat mo lang kung anong kailangan sa bahay. Sa anak mo, hindi mo ako binibigyan kahit piso. Di ba sa'yo ko binibigay? Hindi ko ipagkaano sarili ko dito, Burikrik, gagawa ko na kwento. Hindi, ganito ma'am. Kung magpipirmahan sa barangay doon sa Batangas na lahat ng sweldo niya ibibigay sa iyo at hindi na ibibigay sa nanay niya, pirmahan. Kasama yung mga social worker, kasama yung barangay. Ano, okay sa yon. Lahat hanggang sa pinakahuling sentimo. Sir, Okay na. kung doon kami sa pinakamalayo kami, hindi kami doon sa lupa nila. Oh, Makikita malayo. ko yung biyanang ko. Okay, pinakamalayo. Opo, sir, yung wala Okay. yung mga biyanan niya. Okay na, malayo. Hindi naman po kalayo kasi wala po kami lupa. Tingnan niyo, sir. Doon na lang po, tawid na lang barangay. Tawid barangay. Sir, nandun din yung biyanan niya. Pagka mo, nandun rin yung makikipuntahan Ay, saan din tayo? yun eh. Saan tayo? Lord, ate. Titira sa ibang lupa. Baka gusto mo ma'am, doon sa pinakatuktok ng bundok sa Batangas. Hindi, sir, sa may kalsada pa rin mga bata, hindi rin mahirapan sa... Paano tayo pagpasok. titiraan? Wala tayong lupa doon. Oh, ma'am, Hindi ang ka na- hirap talaga. Hindi ka naman pwedeng tumira Yes. lang sa lupa ng may lupa. Diyos ko po, ate. Kasi, ano mo nga, nandun yung biyanan, yung nanay mo, Ba't Burikrik. ba laging nanay kong... Alam mo na maugali ng biyanan mo eh. Anong Ma'am, sandali ma'am. Ang sinabi ni sir, tawid barangay. Ibig sabihin, ibang barangay na ang Sir, titira niya. sapa lang yun. Pagtawid yung lupa pa rin nila yun. Yun ang sinasabi niya. Ma'am, palagi kami dahilan eh. Lahat ng sasabihin ni sir eh. Yun na nga, sir, papahinga po ko. Yung sa may tabing kalsada, Oh. doon kami, sir. Para sa mga bata. Sige, maghanap ka ng ibang lugar na malayo sa Perez mo. Pwede yon. Opo. Okay. Okay. Oh, sir, basta doon sa may tabing kalsada kami, sir. Tabing kalsada. Bakit tabing kalsada? Para po sa mga bata, Alam hindi mo- po mahirapan pagpasok. Sige, tabing kalsada. Opo. Hindi ba ka natatakot? Baka masagasan yung mga bata. Pag hindi mo naasikaso, pag tawid, mas Hindi naman, Mabil- ang lupa kasi peligro. doon may allowance naman, nakita ko yung mga bahay doon. tabing kalsada. So magpapatay doon sa tabing kalsada. Kahit po konti ang lakad lang, Konti sir. lakad. Opo. Okay na yun sa'yo. Okay na. Okay na. Approve. Hatid namin kayo. Ako naman masay sa inyo. Lipat bahay. Ako pa, sasakyan ko, gagamitin ko. Panglagay ng mga gamit nyo. Pero yung mga bata, sir, papatapos ko lang pag-aaral dito. Hindi, Kahit doon muna hindi, siya sir, sa kapatid ko. ang pag-uusapan na lang po namin, pag natapos yung mga bata sa pag-aaral, dito na kami lilipat. Habang ako naman, papaayos muna siguro ng bahay dun sa lilipatan natin. Very good. Sir. Okay, very good. Tama, patapusin yung pag-aaral ng mga bata para hindi Para mantalang hindi Yes, naman sir. po Habang- palipat-lipat yung mga bata. Habang nag-aaral yung mga bata, gagawa siya ng construction doon para sa bahay ninyo. Opo. Titirahan. Sa tabi ng kalsada, malayo sa kanyang mga parents. Tama po yun. At makakahanap siya ng trabaho sa construction plus farming pa. O, ang dami yung pagkain doon sa farm. Hindi pa sila lahat. Basta At ikaw ay maghahanap ka ng trabaho doon at wala ka ng depression sapagkat katabi mo na siya gabi-gabi at nandiyan yung anak nyo, buo kayo. Tama? Hindi ko lang alam, sir, kung kaya kong maghanap doon kasi bukid na bukid po yung pag lumuwas. Alam mo, po, sandali, malayo. sir, ako. Anong gagawin mo? Baka po Sandali, mag-alaga ka ng mga Ayun manok nga at baboy. po. Ganun na nga lang, sir. Sabi ko sa iyo ayaw mo maniwala sa akin. O gusto mo, bigyan pa kita ng biik. Tapos palakihin mo. Okay siya yan. O, napatawa si Ma'am. Bakit ito? Bakit kayo tumitingin kay, kay Shari at kay... Pag mga usapin ng biik tsaka baboy, Oh, nakakaloka kayo. ilan bang anak nyo? Oh, regaloan kayo ng dalawang, inahin, palakihin mo. Hindi nga. May dalawang inahin dito, sir. Hindi. Regalo ko na sa inyo to. Oh. Sige. Mag-alaga kayo ng dalawang inahin, tapos yung dalawang inahin niya magkakaroon ng maraming anak, o dili ka, magregalo ko sa inyo ng barako. Dito to yan, yung barako na baboy,
ipapahiram mo yan, may bayad yan, bawat anak, tapos meron kang, tawag niyan, meron kang porsyento doon sa maging anak. Alam ko yan eh. Nag-alaga ako ng baboy noon eh. Sa bakungan, sa farm namin. Oh, hindi, totoo. Alam mo ba, ma'am, ako, 500 wala akong po. arte. 500 Naging po. farmer po ako noon. Okay, naging fisherman ako. Bintol kung tawagin, sa gitna ng dagat. Natutulog kami doon ng kapatid ko si Kuya Bong. Maghulog kami ng lambat niyan. Pupunta kami maaga, mga 4 o'clock, tapos sa gitna ng laot yan. Maghulog kami ng lambat, tapos maglalagay kami ng ilaw. Matutulog kami. Pagdating na alas 3 o alas 4 ng umaga, hilain namin yung lambat. Tapos dali na sa pampang yung mga isda. Hindi ako nag-inarte. Opo, sir. Tapos yan, nagtanim kami ng mga gulay doon. Basta po, Oh. Kasi ma'am, kuminsan, andito lang sa utak natin yung pag-iinarte. hindi naman po ako sa nag-inarte. Ang oportunidad po talaga. Maganda po naging Oh, wag mo na banggitin, ma'am. Babalik ulit tayo sa Square One. Uportin sa Maynila. Okay na, ma'am. Psst, psst. Parang ako muna. Okay na? Okay na, Okay, sir. so sir. Very good. So magpipirmahan po kayo sa barangay na Opo. yung napag-usapan Opo, natin wala dito. akong problema. Okay, and then patapusin yung mga bata. Opo. Okay na. Oh, nakaginhawa na ako. Basta sir, yung suporte niya na pinagkasunduan sa Walang barangay. problema yun. Iyan. Hindi, kaya ma'am, lahat ng pera up to the last centavo, sir, ha, hanggang sa huli-hulian. Lahat ibigay mo. naman po pinapadala ko sa O tapos meron ka pang barako. Mas maganda yung barako, wag na inahin. Kasi pag yung barako, ipapahiram mo lang, isa lang yun, ipapahiram-hiram mo. Pag yung merong mga inahin na in-heat, papaanak, bubuntisin yun. Tapos kung ilan yung ano doon, babayaran yung serbisyo ng barako mo. Tapos meron ka makuha mga biik doon, ibibenta mo. Alam mo yon? Opo. O, bibili ako kay sa bahala na sir. Kasi si sir pala magaling sa agriculture. Bibili ka ng maghanap ka ng barako na ako nang babayad. Tapos syempre gagawa mo ng bahay-bayan kasi sa construction ka magaling ka na para maalagaan mo yung barako. Okay na? Regalo ko sa inyo. Salamat. Salamat. Okay, sir, salamat sa pagpunta. Salamat po. Oh, ma'am, solved na ha, hindi ka na depress. Opo, sir. Basta yung ano, sir. Tama na. Tama na. Ako na depress ngayon. Bigyan niyo ako ng tubig. Ako na depress. Yung netizen, sir. yung ipangako. Oo, ma'am, tama na. Tama na, ma'am. Okay na, Okay ma'am. na. Punta ka na doon, ma'am, ha? Ayos na. May barako ka na. Hindi, totoo to. Seryoso. Naniniwala lang po Magbibili ko, ako sa inang, sir, ha, maghanap ka ng magandang barako na pagkakitaan nyo. Yun yung pinaka-negosyo nyo. Yun yung, ang gagawin mo na naman, yung barako, alagaan mo yon, paliguan mo, siguraduhin mo na palaging na nagagamot yon, hindi nagkakasakit. Yun yung negosyo nyo. Habang siya nag-construction, and then sa weekend, tutulong siya sa iyo. Pag-alaga ng barako, kung magtatanim kayo doon, ganda ng buhay sa probinsya. Sariwang hangin. Opo. Walang ka-stress-stress. Okay, ma'am? Okay. News tapos. Mabuhay. Sige ate, sa kabilang studio po. Para po mais. Okay, bago ang lahat, hello po and happy viewing po sa mga avid listeners po ni Idol Rafi sa yung mga Pinoy OFW trainers and instructors ng Prime Innova sa Room 10, second floor, Block B, Business Village, near Clock Tower, Deira, Dubai, UAE. Maraming salamat po. Yung pagbati po na yan galing po sa aming isang staff na si Ate Merla. And happy 68th birthday po kay Mamang Eliza Alvado ng Zamboanga City. And happy viewing po sa lahat po ng nakamonitor sa ating Facebook Live. Gayon din po si Mamita Elizabeth Reyes. And magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo, ang oras 33 po ng hapon. Samantala, anong petsa na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo. Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever na mura. Forever quality pa, sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel, Clean 91 and Premium 95 octane gasoline. Panalo ka sa Clean Fuel dahil dito garantisado na ang produkto, mahusay pa ang serbisyo. Kaya tara na, mag-move on na tayo sa Clean Fuel. Lumipat na tayo. Clean Fuel, quality fuel for less. And ang programang ito ay hatidin sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol. Ito si Rose kasi nang asarpe. Tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. And ang bahaging ito ay hatid din sa atin ng Top Mama Home and Kitchen Appliances, family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya,
pang sports pa. Sister Sanitary Napkin and Panty Liners mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. And hanap mo ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe niyo po sa Grab. And syempre, Master Coco Jelly Juice, panlasang Pinoy para sa masa. Ito po ang number 1 at original para sa masa. Ang Master Coco Jelly Juice na masarap, malasa at malinamnam. Available po itong lychee coco, manga flavor, guyabano flavor, and assorted flavors sa mga suking tindahan nationwide. Like niyo po ang kanilang Facebook page, Jellycha Manufacturing Corporation. Magbabalik po ang programang Wanted sa radyo, oras 2:35 po ng hapon. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:35 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Ipinanukala ni Senador Mig Zubiri na taasan ang edad na sakop ng statutory rape. Mula sa kasalukuyang 12 taong gulang, nais ni Zubiri na gawin itong 15 years old. Layo nito na mas mapangalagaan ng mga bata. Paliwanag ni Zubiri, sa ilalim ng kasalukuyang batas, ituturing na statutory rape kapag ang biktima ay may kapansanan sa pag-iisip o ang edad ay mas mababa sa 12 taon. May tuturing din na statutory rape ang pagkakaroon ng carnal knowledge o pagniniig basta ang edad ng bata ay mas mababa sa 12 taon at hindi kailangan patunayan na gumamit ng puwersa o pananakot ng may sala. Naniniwala si Zubiri na maraming sexual violence na nangyayari sa mga batang may edad 12 hanggang 15 at hindi napaparusahan ng may sala. Inihalimbawa ni Zubiri ang 2016 National Baseline Study on Violence Against Children kung saan isa sa bawat 5 bata na may edad na mas mababa sa 18 ay nakararanas ng sexual violence. Sa iba pang balita, tutugtog ang Philippine Philharmonic Orchestra sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 22. Kauna-una nito sa loob ng 46 na taon. Bumisita na rin kanina ang mga opisyal ng orkestra sa House of Representatives upang tignan ang lugar kung saan sila tutugtog. Ayon kay Cultural Center of the Philippines President Arsenio Lizaso, magandang oportunidad ng SONA upang maipakita ang kanilang talento at musika sa buong bansa. Kabilang sa tutugtugin na sa ang Philippine National Anthem kung saan pangungunahan ng singer na si Arman Ferrer. Ang pagbabago, song naman ni Freddy Aguilar ang magiging entrance music ng Pangulo at Mabuhay March ang tutugtugin matapos ng SONA ng Pangulo. Tutugtugin din ng orkestrang Ikaw na paboritong kanta ng Pangulo. Kabilang din sa playlist ng PPO ang nationalistic Filipino songs at kundiman. 65 ang miyembro ng PPO na tutugtog sa SONA ng Pangulo. Philippine Standard Time, 2:37 ng hapon. At iyan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipina. Aksyon, 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 News Update. Mga idol, parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Subok ng magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahe sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina, mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Heads up, Hero. 2 presentations, 5 meetings, and an annual report due tomorrow. Computer, initiate Project Chill. Embassy Whiskey deployed. Take a break from never-ending battles with Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Ang oras, 2:38. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha?
Fungitawas. May Fungitawas spray, Fungitawas roll-on, Fungitawas powder, at Fungitawas stick. Laging tandaan, Fungitawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungitawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury drugstores at supermarkets. Mag-Fungitawas na. Basta Fungi quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na an-an at buni. Ifungisol mo, mabahong alimpunga. Ifungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, Fungisol. Fungisol, ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Doon sa mga may gustong marating lakas at proteksyon, magkabilaan yan. Siksik yan ng B-Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. May sumabit pa na 700 milligrams ng vitamin C. Lalarga na! Ang kasta sa lakas at proteksyon ng Cobra Plus Vitamin C. Cobra Vitamin C, lakas at proteksyon. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Ang oras, 2:41. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungitawas. Ang Fungitawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Sister sanitary napkins give me confidence, comfort, fun, happiness, and love. I love my sister. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kahit kailan, walang iwanan, kaibigan. Dose-dosena na ang niligawan, hanggang pag-ibig ay natagpuan. Mapakantsawan o iyakan, classic yan noon pa man. Ating samahan, isang Lidl Penguins yan. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is Maine Mendoza. Alam niyo ba, so many moms are getting young.
Iba talaga pag forever young. Ang soft! I can't believe it! Di ko akalain na ang sarap pala. More and more moms are getting young. Pork Tocino! CDO Fantastic Young Pork Tocino. The country's top-selling tocino. Made from 100% young pork. No need to boil. Kaya tender. Delicious. The number one choice for us. CDO Fantastic. Basta Tocino, forever young. Forever fantastic. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust para makasiguro bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 2:44. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Subok ng magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahe sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Guys! Alam pa ang maraming pandesal? Ano? This is what? Unipack sardines, pak na pak sa sarap, pak na pak sa saya. Anong pak ang mataas tumalon? Ano? Tibaklo! Pak sa lasa, walang MSG. Unipack quality, sulit for everybody. Guys! Anong pak ang kailangan gawin? Ano? Pakyaw na! Unipack! Sarap na pak na pak. Pak sa sarap, pak sa saya. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Ang oras, 2:47. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarken ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alipunga.
i-Fungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. I-Fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, Fungisol ang solusyon. Ulitin ko Fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline. 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapian. Bago ang lahat, happy listening sa aking friend na si Kevin Hermosada. Ayan. Okay, Idol? Alam mo, kuminsan, nakakahalataan na rin ako eh. Opo. Buti hindi mo sinabi, buting nakahalata ka na rin. Kuminsan, tama rin yung mga netizen. Opo. Meron lang kailangan yan eh. Kaya nagmamatigas eh. Nung sinabi kong sari-sari store, okay. Oo. Tapos kung maaalala niyo, may nag-viral Yung ngayon. yung sa Barako, 50-50. Nung sabi ko, samahan ng sari-sari store, okay. All good. Galing. I don't think so. Barako, panindigan ko na yun. Sari-sari store, no more. Kumbaga, malala ko lang kasi, sige, ito na. Sige, pasok natin to. Nasa Naghihintay na studio po General natin Elisa. si Rosalinda Custodio. Reklamo niya, Idol, yung pananakit ng umano'y pulis sa kanyang anak. Ayun. Ma'am Rosalinda Studio, magandang hapon po. Magandang hapon po. Nasa Sir linyang Rafi. telepono na po si General Guillermo Eliazar, yung chief po ng NCRPO. Pakikwento po itong nangyari sa inyo pong pamangkin o anak? Anak ko po. Anak, ano pong nangyari? Bali po kasi nung Thursday po, July 11, may nare-receive po akong miss call sa anak ko. Ma'am, pakidiretso na. Ayaw mo na yung mga Opo. miss call. Tapos tumawag po ako sa kanya, ang sumagot po yung arresting officer niya na si Sir Peloto. Sabi niya nga po, meron daw pong reklamo yung anak ko na nanghipo. Okay. Ngayon, pinuntahan ho namin siya sa Ususan na sa Ususan Police, dun po sa presinto ng Police ng Ususan. Nung dinatnan po namin siya doon, andun siya sa pinakasulok nung pinaka-selda po nila. Yung asawa ko po, kasama ko po nung araw na yun, napapasok po sa selda sa awa sa itsura ng anak niya. Ngayon po, pinalabas po kami ng babaeng pulis doon at ang sabi nga po sa amin umamin na raw po sa kanila yung anak ko. Ngayon, nung pong araw na yun, dinatnan din po namin doon yung babae na nagrereklamo. Okay. Ngayon, nandoon na po kami sa sitwasyon na sinasabi ng pulis dahil Paano na po nahipuan yung babae ng anak ninyo? sa kwento po kasing nakuha namin sa anak ko na sumakay po sila ng tricycle. Ngayon po yung anak ko nauna sa tricycle. Ang tricycle po kasi sa amin, bali ang ano po niya, 3 po sa loob, 2 po sa harap. Saan po itong lugar nyo? Bali sa sa Taguig po sa may parking Okay. BCDA po. O sige. Ngayon po yung anak ko po nauna siya dun sa babae nung sumakay. Nandito may isa pa pong babae na nandito, yung pong babae huling sumakay siya dito daw po sa may bandang side niya na ganto. Nakahalokip daw po siya. Pagkatapos po nung niya ng cellphone niya, hindi niya sinasadyang nabangga niya po daw talaga sa side yung babae. Nag-hysterical daw po yung babae at hinawakan na nga po siya.
dahil nga hinihipuan daw po siya. Pagkatapos po, yun, dahil ang ano siguro ng anak ko, siya po ang nagsabi na, o di sige, pumunta tayo sa pulis. Tapos nung pumunta daw po sila sa pulis, yun na po yun yung ano na, may tumawag, yun na nga po yung may mga tawag siya sa akin. Tapos nung pinuntahan na po namin siya, yung isa pong babaeng pulis doon, na hindi ko lang nga po talaga nakuha ang pangalan, ang salita niya kasi sa akin ay umamin na raw po yung anak ko. Hindi ko lang po alam kung paano nila napaamin, hindi ko po nakita kung paano rin nila napaamin. Dahil po dun sa mga ganun, humingi naman po ako ng pasensya dun sa babae. Dahil sabi ko nga po, naiintindihan ko yung sitwasyon niya, ko ano man hindi ko man po nakita yung mga pangyayari dahil babae din ako. Hindi po ako sa kanya ng dispensa, inihingi ko po ng tawad yung anak ko na kung pwede sana mapatawad niya. Tapos pinatigil niya po ako sa pagsasalita dahil sabi niya, paano daw po siya, sabi niya, wag na po muna kayo magsalita dahil hindi po ako makapagsalita dahil salita kayo ng salita. Ngayon, sabi niya, meron naman pong piyanse. Desidido na po ako ituloy ang kaso. Yun po yung salita niya sa aking eksakto. Ngayon, yun na po, hindi na po ako nagsalita kasi Ma'am, sabi niya, doon na lang po sa pananakit po ng mga pulis. yun po. Tapos nung pong oras na yun kasi, hindi po makapagkwento sa amin yung anak ko dahil ang dami pong pulis na nakaano sa amin. Hanggang nung makarating po kami sa City Hall ng Taguig, doon po nalinaw ng anak ko na sinaktan po siya nung tatay daw po ng pulis at saka nung babaeng pulis na So yung complainant, ang tatay is police. yun po ang yun po yung una kasi naming nalaman, ang tatay niya ay pulis. Okay. Tapos yun nga po, yung pulis na babae po, siya po yung sumipa dun sa ulo ng anak ko nung nandun po sa ususan. Okay. Pagkatapos po nun, yun nga po, nakinausap ko si Sir Pilotos na kung pwede akong magreklamo sa nangyari. Ang sagot niya po sa akin, wala po tayong witness, babaliwalain po yan. Yun po yung sagot niya sa akin. Sino po si Pilotos? Yung pong arresting officer po ng anak ko. Ngayon po, wala. Okay, sige. Police Corporal for Dabi Pilotos. Magandang hapon po, Corporal Pilotos, sir. Good afternoon po, Sir Tolpo. Sir, alam niyo na po itong pinagkukwentuhan natin. Nakikinig na po si General Eliazar sa kabilang linya. Yes po, yes Bugbog sarado na po. Ito pong suspect na Hindi anong pangalan ng anak niya po? Julius Milo Custodio po. Si Julius, Yes na po. yung suspect po sa umano'y panghihipo. At Yes, yung, sir, yes, yung sir. tatay daw po ay police. Yung tatay po, hindi po police po yun, sir. Ang sabi po kasi nung suspect, yung tatay niya po, sa warrant po section ng Taguig, NUP po. So warang section ng Taguig yung tatay nung Opo, sir. babae. So bakit niyo po, sir, pinayagan na makapasok sa loob ng kulungan at mambugbog? Hindi, wala pong pambubugbog, sir, na nangyari po. Kasi po, ako po mismo talaga naghatid hanggang sa may balik sa custodial yung tao after po na inquest. Sir, Wala pong pambubugbog, sir. Sir, nakausap kita nung araw na sabi ko sa iyo kung pwede kami magreklamo. Ang sagot mo po Ayun, sa akin nung dumating yes, ka, ma'am. tapos na kaya hindi mo nakita yung sinasabing pambubugbog. Kaya Ma'am, wala pong nagpa-advise pambubugbog na nagpa-advise po ako sa inyo kung pwede ako magreklamo. Ang sagot mo sa akin, pwede naman. Kaya lang, wala kayong witness. Kaya babaliwalain yan. Ang sabi Siguro, ko po, sir, ma'am, natatandaan niyo po yun nung kinausap ko kayo dahil kayo lang po yung nakita kong pwede kong pagkatiwalaan. Tapos nung off-air na araw sabi mo yun. sa akin, inihian? Yun po yung nangyari na nasa kulungan na po. Kwento po nung anak ko, dun sila unang pinatulog kasi nga po baguhan siya. Dun daw po siya unang pinatulog sa CR. Kaya po pag nasa CR daw po na nakatulog ka, maiihian ka ng mga ibang preso. Okay. Akala ko iniyan ng naman mga pulis. po yun. Wala naman pong So, ano dun. binugbog nung kamag-anak noong nahipuan. Opo. Tapos, yun nga po. Tapos pagkatapos po nun, nung nandun na po sa presinto, nung unang araw po wala naman po talagang nangyari. Kaya lang po nung sumunod na araw Okay. po. Ma'am, matanong ko lang. Nanghipo ba talaga ito? O baka naman nanghipo? Kasi pag nanghipo, hindi ako tutulong. Kasi ayoko Sabi yung... niya po sa akin, aksidente niya lang po nabangga yung babae. Dahil nga po nasa loob sila ng tricycle nung araw na yun. Okay. General Guillermo Eliazar, magandang hapon po, General Eliazar. Sir, General. Yes, magandang hapon. Ganun din po sa mga kasama dyan. Opo. At nakikinig sa inyong programa. Opo. General, hingi lang sana kami ng tulong na maimbestigahan kung talagang totoo pong may pambubugbog po dito po sa isang suspect di umano sa isang panghihipo. Sa pamagitan siguro, sir, ipapamedical natin kung may panghihipo, kung meron pong pambubugbog, bahalan ho kayo, sir. Sige po.
may dulog lang po sa aming tanggapan para magsagawa tayo ng investigation tungkol sa pagbubugbog. Ayun. Sige, Opo, sir, sasamahan po namin. sa amin. Opo. Sasamahan po namin sa inyong tanggapan, General Eliazar, sir. Sige po, bibiling ko po doon at para magawa natin mga action itong allegation at yung reklamo nitong sinasabing binugbog sa kustudiya ng ating pulis dito po sa Taguig. Sobrang thank you po, General Eliazar. Mabuhay po kayo, sir, General. Thank you po. Ganun din po. Magandang hapon po sa atin. Thank you po. Ma'am, nakakasiguro kayo ng hustisya dahil itong kausap na natin, kataas-taasan na po sa NCRPO, si General Eliazar. At napakagaling po nitong si General Eliazar. Napaka-stricto to, nasa lugar naman ang kanyang pagiging stricto. Marami na po ng disiplina ng pulis ito si General Eliazar. Kilala niyo naman po siguro siya, ano? So, paimbestigahan po ni General Eliazar kung talaga may pambubugbog. Madali lang mamalaman yan. Ipapamedical natin yung anak nyo. Doon po sa sinasabi mo, natatakot ka kapag kasi na-inquest na. So, magpapiansa kayo. Sa pagpiansa, kasama kami doon na para ilabas yung bata to make sure na hindi siya mabubugbog pa kung talagang siya nabubugbog na dati. And then after na mailabas natin, sasamahan namin siya, kayo, kay General Eliazar at ipatatawag po yung mga pulis na involved. Kasama na po siguro dito si Pilotos. Corporal Pilotos, sir? Sir po. Kasama po kayo sa i-request namin kay General Eliazar na papuntahin po sa NCRPO para Okay lang po, magpaliwanag. sir. Sige po, sir. Sasagutin ko po yung inano po sa akin. So yung pang tatay pala nitong babae na complainant ay sa warrant section, pulis pala. Yun po ang pakilala po sa akin, sir, nung tatay. Nasa warrant section daw po siya nung Taguig. Okay. NUP po, NUP. NUP. Siya ho ba ay napayagang pumasok sa loob ng selda? Wala po, sir. Kasi ako po mismo humatid nung nung sinocomplain po sa loob ng custodial. Naibalik ko po ng maayos doon yung lalaki at wala pong nangyari. Alam po nung lalaki yan, sir. Nung anak So, niya. sir, pag ito po ay pinamedical namin, wala ho bang makikita yung mga doktor na gagawa po ng medical sa kanya na mga Wala pasa? po, sir. Kasi bago po talaga namin sir, pinamimedical po namin yan, dire-diretso po yung... Oo nga, sir. Bago niyo po ina-aresto, pinamimedical niyo. Pagkatapos ma-aresto at paglagay sa kalaboso, doon na po binubugbog. Ikaw naman, sir. Of course, hindi niyo muna bubugbogin bago niyo pa-medical. Siyempre, pag pinamedical niyo after bugbog, edi magkakahalataan na. Pinamedical nyo nga, kasi standard SOP naman yung sir na kapag ina-arresto nyo po yung isang suspect, pinamedical nyo. Tama? Now, matapos na po siya ma-medical at mabigyan siya ng doktor na malinis siya, walang problema at hindi nabugbog, saka nyo bubugbugin. Parang ganun Sir, po yun. Kasama po namin yung magulang niya. Sinama po namin hanggang maidala po sa kulungan mismo yung anak niya po. Pagdating po sa kulungan, pagdating po ng gabi, Custodial na po yung may hawak doon, sir. Na-turn over po namin ng maayos sa custodial. Alam din po ng magulang niya na inassist ko po sila ng maayos, sir. doon po sa loob ng Alam po custodial, sino ho yung mga pulis sa custodial? Hindi ko na po, kasi sir, kung sino na po yung duty nung time na yun, sir. Basta turn over ko po roon, sir, ng maayos po. Okay, sige. So kayo ho, wala kayong kasalanan kasi hindi niyo po... Wala po talaga, sir. Alam po ng magulang niya po to. Ay inassist ko po sila ng maayos hanggang sa makulong po yung anak niya. Okay. Matanong ko lang, sir, ito pong complainant, ito pong si Julius Custodio, ang kusa pong pumunta sa inyong istasyon para magpaliwanag dahil binibintangan siyang panghihipo. Bakit nyo, sir, tuloy-tuloy siyang ikinulong? Hindi po. Ang nagdala po talaga niya, sir, mismo yung suspect po, tinulungan po ng taong bayan, dinala po sa PCP po namin at doon na po namin na-aresto po yung tao. Taong bayan? Opo. Kasi ang kwento po ng babae, hinipuan daw po talaga siya, pinasok po yung kamay sa loob ng bibi niya. Tapos tatakbo para po ito yung lalaki. Ngayon, may mga tao po na, nagsigaw na po yung babae na tulong-tulong. Kaya tinulungan po siyang taong bayan, hinawakan po sa tricycle, dinala po sa PCP po namin. Makakausap ba natin yung mga tambay? Yung mga taong bayan na yon? Wala na po, sir. Nung na-turnover po, doon na po namin kami na po yung umaresto po. Sir? Ma'am, sandali ma'am. Ma'am, kasi kung totoo po yung sumbong na
pinasok yung kamay at ng hipo, ako po'y kakalas. Opo, alam Ayoko ko po pong yun, merong sir. nabababoy na kababaihan. Yan po talaga ang unang kong pinakaayaw dito. Opo, sir. Alam Na ko meron po. pong nababastos na bababoy na kababaihan. Kung talagang nang hipo to, tama lang po na mabugbog siya. Sorry ma'am ha. Opo, alam ko po Tama yun, lang sir. talaga mabugbog Opo. siya. Pero sir, mismo si Pilotos po, nakausap ko siya. Nung nakausap ko po siya, wala siyang sinabi sa akin ganon. Ngayon po, nung dumating daw po siya doon, arestado na yung anak ko. Itina-turn over na lang sa kanya. Hindi, pero ma'am, sinasabi kasi nitong si Corporal Pilotos, pero pwede pa naman natin ma-verify ito, Opo. na matapos siya manghipot, hawakan yung dede nitong babae, tumatakas daw siya at habang tumatakas, hinabol po ng taong bayan. Siguro huminan sa klolo itong babae at nahabol siya, nakwelyuhan, tinan over sa mga pulis. Opo. Now, ang stand ko po rito, kung talagang baboy pala to, basto, sorry mama, Opo, opo. tama lang po na bugbugin. Para sa akin, opinion ko yun ha, sarili ko Opo, opinion, opo. bahala kayo magalit sa akin. Opo. Di ba? Although mali yun. Pero tama lang siguro bugbugin. Bugbugin ng bastonero, bugbugin ng kapwa niyang preso. I mean, pag binugbog ng mga pulis, Opo. buntot nyo, hila nyo. Ang kwento nga lang po sa akin talaga ng anak ko. Siya po ang talagang nagpahatid po sila sa tricycle. So hindi po talaga siya ng hipo. Yun po ang kwento niya sa akin. Makakausap Kaya natin yung nagpahatid driver? pa po sila Makakausap sa ba natin yung tricycle driver? Yung pong driver kasi, yun nga po ang plano namin. Pag nakalabas po yung anak ko, hahanapin mo namin yung driver. Good. Sige, tutulong po Totoo kami. Yun po ang plano namin. Tutulong po kami. Hanapin po Kasi natin. yun lang po yung nakakasagot sa lahat. Corporal Pilotos, Sir. meron ho ba kayong pangalan ng tricycle driver kasi pwede maging testigo yon? Hindi ko na po nakuha, sir, kasi po nung paghatid po doon, umalis na rin po yung driver. Okay. Sandali lang. Meron ka bang pangalan ng mga nag-turn over sa inyo? Warrantless arrest ang tawag nito. Yung mga tambay na nanghuli dito kay Julius Custodio. Kasi nakita nila ongoing yung crime, umingi ng tulong to sa babae, tumatakbo. So, meron silang first-hand information doon po sa nangyaring insidente. Warrantless arrest ang tawag nito. Now, meron ka bang nakuha ang pangalan ng mga nag-turn over sa inyo para ma-verify po later on sa investigation? Sir, yung pangalan ng driver, yung mismo po talagang yung complainant po talaga. Sir, sandali lang. Una, sabi mo, yung tricycle driver, hindi mo kinuha yung pangalan. Yes, sir. Pinabayaan mo makaalis na. Sana testigo yon. Pagdating sa korte, gagamiting witness yun. Now, sabi mo, taong bayan. Pag sabi mo taong bayan, marami yan. Tama? Oo, sir. Yes, sir. Mga ilan, sir? Based na lang po kasi kami, sir, sa ano po ng babae. Hindi, kaya nga, sir. Sinabi mo kanina, sa'yo nang galing yun, sir. Hindi galing dito kay Mrs. Custodio. Taong bayan. Ilan po yung taong bayan po, sir, na nag-turn over? Kasi sabi mo, turn over ng taong bayan sa inyo. Galing po sa inyo yan, sir. Hindi galing sa amin. Yes, sir. Ilan po yung taong bayan na turn over sa inyo nitong si Actually, Julius? dalawa na lang po, sir, yung sumama po, sir, sa tricycle. Dalawa. Kasi Okay. po nung tatakbo, Opo. doon po siya na natakma ng mga taong bayan. Yun nga eh. Ang kwento po ng babae. Oo nga, tama. Nadakma na siya. Anong pangalan po ng dalawang taong bayan? Hindi na po namin nakuha, sir, eh. Alam mo, sir, dahil dyan, dapat masibak ka sa pwesto dahil ikaw ay tanga. Stupido. Bakit ka mo? That's SOP. Kukunin mo, sandali lang, sir. Kasi ang nangyari dito is warrantless arrest. Di ba? Tinen over sa inyo itong suspect. Tama, dapat lang, sir, na kukunin mo ang pangalan nitong mga taong nag-turn over dito sa inyo, nag-turn over sa inyo kay itong mga taong nag-turn over sa inyo, itong mga taong nanghuli kay Julius at turn over sa inyo. Dapat kinukuha mo yung pangalan nila, maging yung tricycle driver, because these three people, yung dalawang taong bayan, pati itong si tricycle driver, later on sa korte, magagamit yan as mga witnesses, especially tricycle driver. Sana kinuha mo yung pangalan para later on, kapag nilitis na yung kaso, tatayong witness yun para maging matibay yung kaso ninyo nung victim. Kasi sir, kung si victim lang, sabi niya hinipuan ako, sasabihin naman itong isa, hindi, it's her word against his. Okay? Yes, sir.
ando na po yung pagkakataon ninyo na meron pong testigo na tricycle driver, kasabi mo, at may testigo po na 2 taong bayan, 3 na po sana, maging tight case na po sana ito. Pinakawalan mo dahil sa katangahan mo. Dahil kung hindi ka tanga, hindi mo pinakawalan yon kasi yun ang SOP. So, kung akong tatanungin, pagdating kay General Eliazar, pasisibak kita dahil sa katangahan. Di ba, sir? Ang sabi naman Sandali lang, sir. Now, alam mo, sir, kapag ito po ay ikinortin ninyo, malaking posibilidad na maabsuelto itong si Julius Custodio. He said, she said ito. Ayun na, nandun na yung tricycle driver, nandun na po yung 2 taong bayan. Pwede na sana magtistigo yun. Di ba, sir? Yes, sir. Pinakawalan mo. Ito yung dahilan kung bakit marami mga suspect. Ma'am, wala na kinalaman to sa anak mo. Maraming mga kriminal na talagang guilty naman ay naabsuelto sapagkat tanga, stupido ang mga arresting officer, tanga, stupido ang mga investigador. Hindi nila alam yung kanilang mga trabaho. Ito ay isang example, classic case to, ng katangahan ng isang arresting officer. Maliban na lang, sir, kung nagsisinungaling ka. Hindi po ako nagsisinungaling. Kasi nga, sir, nung sinabi nitong kasama na yung tatay nung babae, nung mapakilalang pulis, ayun na. Naging bias ka na agad. And then gumawa, sandali lang, sir. Gumawa-gawa ka na agad ng istorya. Kaya lang, itong istorya mo, it didn't stand. Dahil hindi naman ako pulpul katulad mo. Kasi kung pulpul akong katulad mo, tinanggap ko na face value lahat ng pinagsasabi mo. Kaso, para sa akin, yung mga pinagsasabi mo, kailangan i-verify ko muna. Nung verify ko, then, marami ka hindi nasagot. Maraming butas. Ito yung mga pinagsasabi mo. Nabutasan kita, sir. At dahil dyan, sir, kung akong tatanungin ulit, dapat ma-demote ka. At sa bagay, PO1, paano yan? Hindi ka na madidemote, PO1 ka na eh. Pinakamababa ka na eh. Mag-seminar ka na lang, sir. Sorry, sir, I'm very, very sorry. And General Eliazar is still listening. Nakikinig pa rin po si General Eliazar. Pinangaralan lang kita, sir. Pasensya na, sir. Pasensya na talaga, sir. Mali po itong ginawa nyo. Para sa akin, sir, opinion ko lang po ito. Walang nangyaring panghihipo. Naging hysterical lang siguro itong babae. And then, nagsumbong sa tatay. And then, si tatay nag-react. And then, nagpakilala sa inyo na pulis siya. And then, tuloy-tuloy sa kalaboso. Kasi kung yung tao lang mismo ang pumunta sa inyong presinto at nag-volunteer na magpaliwanag, dapat hindi siya inaresto. Because hindi niyo naman nakita yung tunay na pangyayari. Dapat, ang nangyari lang dito, direct filing. Hindi dapat siya nakakulong. Nagets mo, sir? Nakikinig po ako, sir. Kaya mo siguro ginamit yung taong bayan tricycle driver para ma-justify mo yung tinatawag na warrantless arrest. Kasi yung tricycle driver, nakita niya yung pangyari, first hand, witness siya, eyewitness siya, and then nakita din itong mga taong bayan na sinasabi mo, tumatakbo itong si Custodio at hinahabol after committing the crime, then meron silang karapatan doon sa ngalan po ng warrantless arrest na hulihin yung tumatakbong suspect at itinan over sa inyo. Ang 60, sir, hindi mo nakuha yung pangalan ng 3 dahil wala naman talagang pangalan yung 3. Wala naman talagang 3. Yan, sir, gigisahin ka ni General Eliazar. Diyan ka magigisa. Diyan ka mabubutasan ni General Eliazar. Diyan ka mabubutasan. Kung ako nga nabutasan kita si General Eliazar pa, na napakagaling, napakatalinong opisyal. Kung sa aking kapangalang na ako po hindi pulis, hindi ako nag-aral sa criminology, nagiba na kita. Yung mga palusot mo. So much more pag nasa harap ka na General Eliazar, humanda ka na, baka may kasama pambatok ka. Okay, sir? Okay, sir po. Salamat po, sir. Sige, ma'am, sasama namin kay General Eliazar. Ngayon, it's very clear to me
na meron talagang kalokohan na nangyari dito. Hindi sa part ng anak mo, kundi sa part nito mga pulis. Okay, ma'am? Makakuha tayo ng hustisya. Masibak ang dapat masibak. Salamat po. At kailangan magkaroon ng training itong mga pulis natin sa tamang pamamaraan ng pag-handle ng mga kasong tulad nito. And then pag yung anak niyo po, ma'am, ay inano na, yung nakapagpiyansa na, Opo. then kami po ay sasama. Salamat po talaga, Rizal. Pero ma'am, may magbabayad dito. Merong pulis dito na masisibak. Pinakamababa. Okay? Salamat po. ma'am. Salamat. Salamat po talaga. Thank you. Simple case of a police officer following the SOP but he did not. Di ba? Andiyan na yung mga witness kung tutuusin. Yun pa yung nawala yung detalye, Idol, yung mga witness. Yes. Yun pa yung Yun ang pinaka-importante. Marami mga kaso na kung saan yung mga suspect ay talagang they committed a crime. Nati-technical yung mga pulis natin dahil stupido. Dahil tanga. Yun eh. Sayang. Well, hindi sayang. Kasi, There's no sayang here. Dito is managot ang dapat managot. Kasi pag sinabi mo sayang, parang sinasabi mo na agad, guilty itong si Custodio. unless, yes po. Okay. Okay, news break muna po tayo. Idol? News break. Ay! Ayun na ba? Ano, may Mr. Sole? Idol, mabanggit ko na kanina, yung nangyari po kanina sa behind the scenes. Okay. Yung nagsaoli po ng 200,000. Oo, meron. Laking pera. So may nagsaoli po sa amin mga kapatid ng luggage na naglalaman po ng 200,000 pesos Samsung Galaxy S9 Passport and Passbook. Ang nagsaoli po ay si Mr. Lino Berwico ng Gene Star Transport aka 8768. Ang may-ari po nito ay si Mr. Yong Shon Chu. Panoorin niyo po mamaya sa YouTube. Alam mo, binigay nung Koreano, Yes. napakagalante, 40,000 pesos po. 20%. Sabi niya, how much? Sabi ko, it's up to you. 200,000 po cash yung nasa bag niya. Bumunot siya ng 40,000 doon. Pang. Isang bigay. Maiyak-iyak sa tuwa yung bayaning taxi driver. Yes. Mamaya, abangan sa YouTube. Customer siya ng Pilix Mining. Kaya talagang ang saya-saya kanina umaga pa. Doon sa, good vibes yun sa nangyari. Okay. News break muna po, Idol. Okay, sa mga nais pong magsumbong o magreklamo, pwede po kayong pumunta dito sa aming tanggapan sa TV5 Media Center Alliance, corner Sheridan Street, Mandaluyong City. And bukas po kami from Mondays to Fridays. And kung kayo po ay isang OFW o nasa probinsya, maaari po kayong magpadala ng inyong representative dito po sa aming tanggapan sa TV5 Media Center. And please, kung kayo po ay pupunta dito, magbaon po ng konting pasensya dahil po sa dami ng tao po na pumupunta sa aming tanggapan araw-araw. And please, wag po kayo maglalagay ng inyong complaint dyan po sa comment section po ng Facebook and the YouTube live ni Idol dahil marami po ang nagpapanggap at magme-message sa inyo na sila po, nagpapanggap po na staff po ni Idol Raffy Tulfo. Dito po sa aming tanggapan, paalala lamang po na libre po ang aming serbisyo dito. And please, mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ni Idol Raffy Tulfo in Action YouTube channel. And sa kanyang Facebook account, Raffy Tulfo in Action. And syempre, follow niyo po ako sa aking Instagram account, Shari Roman. And bago ang lahat, pabati lamang po kay Ryan Ramos po ng PLDT. Nakikinig daw po ngayon si Ryan Ramos, Aaron Robert Cruz, Romel Lara. Gayon din po kay Verdonic Macam, Desiree Gonzalez, and si NC De La Cruz, Carol Cebu, Riza Sus of King's Bakery, and Mirasol Luz of Dubai. Magbabalik po ang programang Wanted sa radyo samantalang oras 3:80 na po ng hapon. Samantala, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Master Coco Jelly Juice, panlasang Pinoy para sa masa. Ito po ang #1 at original para sa masa. Ang Master Coco Jelly Juice na masarap, malasa at malinamnam. Available po ang lychee coco, manga flavor, guyabano flavor, and assorted flavors sa mga suking tindahan
nationwide. Like niyo po ang kanilang Facebook page, Gelatin Manufacturing Corporation. And ang bahaging ito ay atid sa atin ng Pagoda Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1-minute curtain with argan oil, JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para sa exciting contest, promos, and sa mga bagong produkto. Wensha Spa Center, we eat all you can buffet, shabu-shabu, and drinks. At ipinapaalam po ng mga Wensha Spa Center na ang lihiti mo lamang na Wensha ay Wensha Pasay and Wensha Timog. For inquiries, tumawag na po kayo sa 375-1399. And ang bahaging ito ay hatidin sa atin ng Sister Sanitary Napkin and Panty Liners mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. And sawa ka na ba sa inyong dipindot na cellphone? Gusto po ng Cherry Mobile na mapadali at mapasaya ang inyong pang-araw-araw na buhay, kaya inihahandog po ng Cherry Mobile ito pong Desire R6 Lite, Omega Icon Lite 2 at Flare E2 Lite. Ito po ay powered ng pinakalatest na Android Oreo Go edition with 1.3 GHz quad-core. And the 5-inch TrueView 18:9 display na sigurado pong makakapagpa-level up ng inyong karanasan mula sa basic phone. Sa halagang 2,499, maaari nyo na pong ma-access ito pong Facebook, Messenger, YouTube, at marami pang iba na magagamit mo lamang gamit ang bagong smartphone. Ano pang hinihintay mo? Punta na sa pinakamalapit na Cherry Mobile concept stores and kiosks near you at bumili na ng Cherry Mobile, Desire R6 Lite, Omega Icon Lite 2 at Flare E2 Lite sa abot kayang halaga. And sa panahon ngayon, mahirap po na magtiwala. Hindi natin alam kung sino yung mga nagmamatsyag, nag-aabang at nanunubok upang nakawan tayo ng ating pera sa ating bank account. Marami pong mga loko-loko dyan. Ang problema po natin kung sino-sino sila. Kaya ang mabuti po na pag-ingatan natin po ang ating mga pera. Pag-ingatan din po natin ang ating mga bank account. Isang paraan po para malabanan natin ang mga kawatan na ito, ang mga fraudster na ito ay maingat po tayo sa sarili nating bank details. Huwag na rin po nating ibibigay kanino man ang ating username, password, PIN at one-time PIN o OTP kahit kanino. Kahit sino pa ang tumawag na nagpapanggap na taga-bangko daw sila, kahit sino daw po yung mga mag-text o kahit sino pa din po yung mga mag-message sa inyo sa social media accounts ninyo. Tayo lang dapat po ang nakakaalam nun at huwag nating ipapamigay. Maging responsable po tayo sa sarili nating kaligtasan, kasama na dito ang kaligtasan ng ating kaperahan at seguridad ng ating bank account. Bilang account holders, responsibilidad natin na protektahan ang ating accounts. And hindi din po pwede na pag nawalan kayo ng pera dahil sa inyong kapabayaan, lagi nyong isisisi ang bangko ninyo. At sasabihin po na mahina ang seguridad nila. Malaki din po ang ginagastos ng mga bangko para sa mga improvement ng mga security measures nila. Tulungan po ang kailangan natin dito. Isa lang po ang kalaban natin dyan. At yun po ay ang mga fraudsters. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo, Philippine Standard Time, 3:21 po ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3:21 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Tamang pasahod, benepisyo at protection ng media workers ipinanukala na sa Kamara. Umaaksyon si Zoni Esguera. Sa panukalang pagpasa ng Media Workers Welfare Act sa ilalim ng panukala, magsasanib ang ACT-CIS at Presidential Task Force on Media Security. Dahil na rin umano sa pagkilala sa gawain ng isang media practitioner, kailangan mabigyan ng karampatang benepisyo, tamang pasahod at proteksyon ang mga ito. Layon ng panukala na mabigyan ng tamang work condition, tamang pasahod na naaayon sa batas at mahikayat ang media workers na magampanan ng tama ang kanilang tungkulin at mabigyan ng tamang impormasyon ng publiko. Nakasaad din dito na makabenepisyo at kailangan din magkaroon ng mandatory benefits ng SSS at GSIS at gayon din ang death benefits kasama sa panukala ang pagtatag ng Commission on Press Freedom and Media Security na umano'y ang magsisilbi sa media workers na safeguard sa lahat ng uri ng atake at magsisilbing Development Center for Journalists. Sandaling na itatag ang CPSMS. Mabuwagin na ang Presidential Task Force at sinasabi na ang CPSMS ay pamumunuan ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Ang Media Workers Welfare Act Bill ay pinuo sa pakikipagtulungan ni na Representative Taturan ng ACT-CIS at PCOO Undersecretary Joel Edco. Umaaksyon, Sonny Reyes Esguera,
Radyo 5, 92.3 News FM. Sa iba pang balita, gagamitin na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Mutual Defense Treaty upang resolbahin ang sigalot sa West Philippine Sea. Hinimok na ng Pangulo ang Amerika na ipunin ang lahat ng kanilang 7th Fleet at dalhin sa harap ng China. Handa ang Pangulo na sumakay kasama ang kapitan ng barko ng Amerika sa pagsugod sa China. Tulad ng inaasahan, sinabi ng Pangulo na dapat kasama ang kanyang mga kritiko kabilang sina dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, tutulungan ng Amerika ang Pilipinas sa sandaling may magaganap na external aggression. Philippine Standard Time, 3:24 ng hapon. At iyan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update! Mga idol, parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Subok ng magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahe sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina, mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Ang oras, 3:24. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores At supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tough Mama! Basta home and kitchen appliances. Tough Mama! Magaan ang buhay with Tough Mama. Tough Mama. Masayang pamilya with Tough Mama. Tough Mama. Nobody's tough like Mama. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin.
Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alimpunga. I-fungisol mo. Kaya wag na magdusa sa makating problema. I-fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 3:31. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Tayo'y mga Pinoy, lumaki sa Zesto. Kay tagal nating kasama sa sarap at saya. Zesto kahit saan, Zesto kailanman. Tayo'y Pinoy, ikaw ako, lumaki sa Zesto. Anumang okasyon, kasama ang Zesto. Pinoy ang timpla, siksik sa vitamina. Zesto, timplang Pinoy, gawang Pinoy. Zesto, timplang Pinoy, gawang Pinoy. Ang oras, 3:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Guys! Alam pa ang maraming pandesal? Ano? And this is what? Unipack sardines, pak na pak sa sarap, pak na pak sa saya. Anong pa ang mataas tumalon? Ano? Eh di, tibaklo! Pak sa lasa, walang MSG. Unipack quality, sulit for everybody. Guys! Anong pack ang kailangan gawin? Ano? Eh di, pakyaw na! Unipack! Sarap na pak na pak. Pak sa sarap, pak sa saya. Ang oras, 3:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare.
Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health. Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3:33. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury drugstore. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3:34. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury drugstore. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Idol, sa ating sulian naman ng bayan, may nagsaoli po ng wallet na naglalaman ng 13,500. Big bucks? Yeah. At ang nagsoli po ay si Mr. Benito Abejero Jr. Isa po siyang shoemaker sa Jasvin Shine Corporation. At ang may-ari po ay si Mr. John Carlo de Guzman. Ibigyan na natin kay Mr. de Guzman yung kanyang wallet. Sir John, pakibilang lang po yung pera para masiguro na kumpleto po yan, sir. Dahil kapag hindi, mag-abono si Klein. Ito nang bayanin natin, si Sir Benito, isa siyang shoemaker. First time to shoemaker. Yes. Palakpakan natin ang mga shoemaker. Okay, saan po kayo shoemaker? Sa Marikina, sir? Marikina po. Okay. Saan niyo po nakita yan, sir, yung wallet? Sa jeep po, sa may estribo, bago po bumaba, sa left side. So pasahero po kayo. So nahulog siguro ni Sir yun sa jeep. Sir, pagkalaki-laki ang pera yan. Ako nga po, ipagod din po kasi ako, nakatulog po ako sa biyahe. So hindi ko nga po alam kung nadukot sa akin o nalaglag. Ano po naramdaman nyo nung malaman nyo na wala na palang wallet nyo? Sobrang sama na loob. Ano po, wala akong masabi, hindi rin ako makapag-react. Hinabol ko pa po yung jeep na sinakyan ko. Siguro mga 200 meters po, tinakbo ko. Tapos pagsakay ko po ng jeep yun, tinanong ko po yung driver na kung may napansin po ba silang wallet or may nakapulot po. Ang sabi po sa akin, may kasunuran lang po akong bumaba. So yun, parang inisip ko na lang po, sana may nakapulot na magbabalik na. At yun nga, dininig po yung sa panalangin nyo. Isa pong bayani, isang shoemaker na si Sir Benito. Anong trabaho nyo, sir? Sa ano lang po, online lang po. Saan po? Online shopping lang po. Online Nagbebenta po ako ng mga gamit online. Akala ko sa MMA kayo eh. Ay, hindi po. Malaking mama. Anyway, sir, ito pong katabi nyo, ito pong bayani natin ngayon. Pasalamatan nyo, sir. Thank you po. Actually, nakapag-usap po kami sa Facebook, so doon pa lang po talagang so nagpunta ka na kayo. Opo. Magkalapit lang po kasi kami ng tirahan talaga. Boundary po ng Marikina at San Mateo. Opo. Ang nangyari po kasi, yung address po namin kasi sa Marikina, meron po siyang may lugar po doon kasi na delikado, kaya natakot na rin po siyang isole kahit nakita niya yung address ko sa ID. Sabi ko, mas okay na rin po na surrender niyo dito para mas safe din po. Tapos mas kayo. Mr. Bayani, Mr. Benito Bayani Abejero Jr. Sir, tanggapin niyo po itong reward galing po sa ATC. Pakilabas lang po, sir, para makita po ng ating sponsor. ATC means quality, ATC means honesty. Ang ATC po ang may gawa ng robust at pinaka-astig sa lahat. Robust Extreme. Hindi po adulterated yan. Safe, inumin. Yan po'y herbal, walang halo. Yun.
Okay, Idol. Plus 1,500 worth of ATC products and car mount holder from Cellboy. Tangkilikin niyo po ang ATC dahil matagal na po yan sumusuporta sa programa, tumutulong po sa mga kawang-gawa na ginagawa po namin. Bukod pa sa amin, may sariling kawang-gawa rin na ginagawa ang ATC Healthcare Corporation. Sir, babalik kayo next month, ano? Batch 77 na po, Idol. Batch 77 at kayo po mabibigyan ng plaque, medalya at napakaraming regalo. Matitv pa kayo live sa news, sa Facebook, sa YouTube. Sikat pa kayo. Yayaman pa kayo. Thank you po. Sige sir. Salamat po sir sa pagpunta. Mr. Giancarlo De Guzman, salamat po sa pagpunta. Thank you po. Mabuhay kayo. Thank you. Sir, pwede po yun. Ay, pwede. Ikaw pa. Patingin ko pa sana yung mga anak ko, si Sige Jennifer. sir. Tingin ka sa camera sir. Jennifer, si Joanne, Jessica, si Kenrick, tsaka yung misis ko po si Lumen. Tsaka yung mga kasamahan ko po sa Just Bean Shine. Mabuhay po tayo dyan. And talking about shoemaker, couple of weeks ago, nagpagawa ko ng sapatos sa Marikina. Yes po. Oh, tangkilikin natin. It's a dying industry ayon doon sa nakausap ko na shoemaker. Dati-rati, yung mga shoes sa Marikina, ini-export natin yan. Ngayon, hindi na. Tama, sir? At ngayon, ang nangyari, Marami na pong buo. marami ng buo. Yung materials, kuminsan, kunyari, hindi ko banggitin, local name, akala mo, mga sapatos, pero wag ka, yung materials niyan galing sa Hong Kong, galing sa China, tama, sir? Opo. So, tangkilikin po natin ang sariling atin nung panahon ni Imelda Marcos. Yun ang kasikatan ng Marikina because siya mismo bumibili ng sapatos galing sa Marikina. Kaya akala mo nyo yung libo-libong sapatos ni Imelda, hindi po lahat yun imported. Marami po doon Marikina, ang iba po doon pinapatesting sa kanya, iniregalo sa kanya. And then sinuporta naman talaga ni First Lady Imelda Marcos noon yung Marikina. Kaya nga po ako, inumpisahan ko na, I practice what I preach. Nagpagawa ako 4 na sapatos sa Marikina. Yung si Josie nagpagawa rin 3 sapatos sa Marikina. Tangkilikin po natin yung Marikina, tulungan po natin na mabuhay po yung namamatay ng industriya ng mga sapatos sa Marikina. Palakpakan natin yung mga taga Marikina. Marikina shoes. Okay. Salamat po. Yung kahapon pumunta rito? Opo. Yun, taga Marikina. Para sinukat and then Maganda. tinignan kung kasya na, sabi konting adjustment pa. Balat kasi yung ano dyan. Maganda. Saka matitibay po talaga ang gawang Marikina. Yes. Shoe capital of the Philippines. Yun yung gagamitin ko sa SONA. Ayun. Alam nyo na, inunahan ko na kayo. Kasi inimbitahan ako Kaya dadalo po ako sa SONA. Kaya sa Monday, wala po ako rito. Unahan ko na kayo. Ako po ay naimbitahan lamang na sasama dun sa SONA. Ako po ay makikinig. First time po yan sa buong buhay ko na ako po ay makaka-attend sa SONA. First time ko po makatungtong sa Kongreso. First time lahat. At first time ko, hindi pala first time makasuot ng barong. Pero first time ko makaapat sa carpet kasi may carpet daw at ang dadaanan yon. Red carpet. May Kaya nga magpagupit ako mamaya. Si Cesar. Andiyan na si Cesar. Cesar Laino. Di ba? Opo. So, Monday, atin ako ng SONA. Kaya nagpagawa ko ng sapatos sa Marikina. At yung barong na pinagawa ko, local. Yun. Pantalon na ginawa ko, local. Puro local. Kasi ang theme, motif is native. Native. Hindi lang ako magbabahag. Kasi di ba yung iba kasi style nagbabahag. Okay. So, Monday, ito, at saka si Amy. Yun. Ayun, di ba? Okay. Okay, Idol. Next. Sa ating susunod na sumbong at aksyon si Rebecca Subihano, reklamo niya ang kanyang asawa dahil 2,000 piso lamang ang ibinibigay nitong sustento sa loob ng 1 buwan. Ang anak niya, Idol, ay 3, triplets na. Oy. 16 and 15 years old. Triplets. Triplets. 4, sir. 4 na anak. Quadruplets. Hindi, yung isa, hindi. Opo, Tapos yung triplets 3, na triplets. isa. At tapos isa pong yun. 4 na anak, tapos magkano pong sinusustento sa inyo? Ng inyo pong Mister? 1,000 lang po ibinigay niya. So, 2,000. So, parang 500 pesos per child. Opo, Ano po yung 2,000 a month o quincenas katapusan? 2,000 a month po. 500 pesos kada buwan. Ay, kada bata. Kada buwan. Hanep naman itong si Subihano. Call center agent pa man din. Alam ko mga call center agent,
Malaking sweldo niyan. 25,000 nata, pinakamababang sweldo ng isang call center agent. Maliit lang daw po sahod niya. Hindi, ma'am. At lalo kung meron ka pang alam na ibang lingwahe, mas mataas pang sweldo sa'yo. Alam ko yan. Isa sa mga highest paid na mga magagawa, yung starting ay mga call center. Mr. Michael Subihano, call center agent. Sir Michael, magandang hapon. Sir. Sir Michael. Good afternoon po, Sir Tulfo. Opo. Sir, pinupuri ko yung mga call center agent. Sabi ko, isa sa pinakamataas na starting pay sa industriya ngayon ay ang mga call center agent sa call center. Opo. 25,000 ata, sir, ang starting pay dyan. Bakit, sir, pag Hindi nagsuporta ka sa mga anak mo, 500 pesos lang kada buwan, bawat bata? Hindi po, Sir Tulfo, hindi po 25,000 yung sinasahod ko isang buwan. Ang ano ho namin, kumikita po ako nasa 6,000 po, kinsenas katapusan po. Tapos may mga kaltas pa po yun sa mga dati kong previous loans po sa dati kong company. Tapos yung nakaraan po, nakapag-loan po ako ngayon, nitong June, 15,000, nakapagpadala po ako sa kanya ng 10,000 noon. Okay. So 12,000 po ang sahod nyo kada buwan? 6,000, opo, mga ganun po. Tapos, Teka muna, sir, teka muna. Wala pa sa minimum? Hindi ako maniniwala, sir. Opo, nasa 6. Kasi po, nagkaroon po kasi ng problema yung system, yung sa computer po. Kaya hindi po ako nakakapag-screenshot ng payslip ko po. Sorry, sir. I'm not gonna believe you. 12,000 call center, below minimum. Wala pa kami, sir, wala pa kami natatanggap na complainant galing sa call center sapagkat wala sa minimum ang pasweldo. Kung sakasakali, sir, ikaw pa lang siguro. Pumunta ka rito, sir. Magsumbong ka sa amin. Sabihin mo na first time, call center agent ako, magsusumbong ako kasi wala sa minimum ang sweldo ko. Opo, sir. Ano po yun? Local po siya, sir. Regardless. Wala akong call center nagbabayad po ng below minimum sa pagkakaalam ko. Then, kung 12,000 na pong bayad sa'yo, call center ka, huwag kang pumayag. Maghanap ka ng ibang trabaho. Buti pa sa construction. Sa construction, may alam ako dyan, 14,000 pa eh. Mag-construction ka na lang, sir. Opo, kukunin ko po yung naitago ko pong kontrata po, kasi andun po yung pinirmahan kong kontrata sa company namin. Merong mga taga-construction na na-interview ko, 14,000. Pag foreman ka, 20,000 pa. Ganda pa man din sana ng pangalang. Spokening pa man din yan. Sayang pagka-spokening mo, sir, tapos 12,000 ka lang. Huwag kang pumayag. Anyway, sir, balik na tayo ng sustento. Mababa nga naman yun, sir. 4 na bata. Tapos 2,000 lang, sir, a month? Opo, sir. Gaya po ngayon, tinawad ko po nung nakaraan 3-4. Nagbigay ako sa kanya ng 1,000 nitong nakaraan. Ano na po yung ipang budget ko sa akin? Ma'am, gusto mo siyang kausapin? Nagbibigay naman ako sa mga bata pag Kaya lang, yun lang kasi ang kaya ko. Hindi naman kasi siya dadaan sa ganito pa kung malaki po yung sinasahod Gusto ko nga po sana. Dahil talagang nagpapadala po ako sa 3,000 kanya. kada sweldo niya po. 3,000 kada sweldo niya. Bali 6,000. Opo. Kahit 5,000. Ano po? Kahit 5,000 po. Kada buwan? Gusto mo kada buwan 5,000? Kasi kung ganyan lang din naman po yung sahod niya. Sir, ang gusto daw ni ma'am 5,000 kada buwan. Kasi hindi po talaga nagkakasya yung pinapadala niya. Hindi ko po kasi talaga pong kakayanin kasi yung sahod ko nga po nitong nakaraan 3-4 lang po inabot kasi nga po nag-loan ako nung sa SSS nitong nakaraang June. Nakapag-loan po ako ng 15,000. Pinadala ko po sa kanya yung 10,000. Tapos hindi po na ikaltas ng SSS itong nakaraang buwan. Kaya yung sinahod ko po nasa 6,500. Tapos ngayon pong July, dumating na po yung kaltas ng SSS. Kaya po lumiit po uli yung sahod ko, naging 3-4 na lang po uli. Kasi naman mula ng January, di ka nagpadala. Nagpapadala ako dyan sa mga bata. 2 beses, maliit lang, 500, 1,000. Kung ano yung kaya ko, hindi ako. Minsan hindi ako nakapagpadala kasi nga, maliit nga yung sinasahod ko. Ano yung ipanggagastos ko sa akin? Buti sana kung yung nagtatrabaho pa ako, okay lang tayo. Hindi ka magbigay.
O isa na ko kukuha. Katapusan, 5,500 yung sa'yo, yung binibigay mo sa mga anak mo, 1,000 lang. Kaya nga, ano yung pang-budget ko? Ikaw lang mag-isa? May pinabayaran Apat din sila? ako, hindi ko na nga nababayaran yung utang ko eh. Kung malaki yung sinasahod ko, hindi ka na magkakaganyan. Talagang ipapadala ko kung magkano ipapadala ko. Pinapangako mo ang nilon mo sa isa-isa, sabi mo ipadala mo lahat, binawasan mo rin. Kasi nga may utang din akong binayaran. Ba't nangako kay padala mo lahat? Nangako ako ipapadala lahat. Sinabi ko, kukuha lang ako kahit konti. May babayaran din ako. Hindi ko sinabing ipapadala ko lahat. Sinabi mo yun sa mga bata. Buti nga nakapag-loan sa SSS para may maiano sa inyo sa nung pasukan nung June eh. Lumaki na naman. Ayan, kaltas na naman ang SSS. Pag-ibig pa. Ma'am Rebecca, may trabaho po kayo? Wala na po, sir. Nagtitinda-tinda po ako ng prutas. At the same time, para mabantayan siguro yung mga bata. Ilang taon po yung mga bata? Wala na po kasi malalaki na yung triplets. Opo. 15, 16, tapos 16 po yung triplets. Tapos yung pangalawang buntis po, 15. okay. Nagtitinda-tinda na po kayo ngayon? Wala na po kasi pinaalis na po kami doon sa sidewalk. Bawal na daw po. Nag-apply pa po ako doon sa Siargao. Saan po ba kayo nagtatrabaho ngayon? Saan po kayo nagtitinda? Doon po sa Dapa, Siargao. Siargao? Wala na po ngayon. Saan po yung Surigao? Opo. Pumunta kayo dito para magsumbong lang? All the way from Surigao? Opo. Surigao? Nag-aaral po yung triplets? Saan po siya nag-aaral? Sa Dapa po National. Okay. Lahat po sila. Ano po yung tinitinda nyo noon? Ano po, mga prutas po ng pinsan ko. Pinatitinda lang po ako porsyento. Porsentuhan lang. Opo. Magkano po ang kinikita nyo? Minsan po, 5,000 Kada araw po. Malaki, 5,000. Hindi po, 10% lang po ako. Porsyento. So 10%, so 5,500 Opo. kada araw. Okay, 4 na bata. Medyo hirap nga. Magkano bang puhunan ng prutas? Di ko lang po alam, sir. Yung prutas na tinitinda mo na nangumisyon ka, magkano po yung kabuang noon? Kapital noon. Kasi kinukuha ko lang po doon sa pinsan ko. Mga magkano nga po sa tansya nyo yung puhunan noon? Kasi yun po yung, di ba, doon kayo, may experience na? Opo. So mga magkano po yon? Kasi pinaalis po kami doon kasi bawal na daw po doon magpwesto. E di maghanap po tayo, humingi tayo ng permit mula sa City Hall. Di ba, sa palengke. Sir Michael, magkano pong kaya mong ibigay? Ano po? Magkano pong kaya mong ibigay? Opo, nakapagbigay po ako ng hanggang 1,500 hanggang pinakaano na po, 2,000 po. 2,000 kada buwan. Sasapat ba yon sa mga 4 na anak? Tuwing sahod po, nakapagbigay po ako ng 1,500 hanggang, kung medyo malaki po, hanggang 2,000 po. Tuwing Hindi ka pa nga nakapagbigay 2,000 eh. Kaya nga, pinaka 1,500. Isang beses ka palang nagpadala 1,500. O sabihin na natin 1,000. So 2,000 a month. So ngayon ma'am, wala kayong trabaho. Wala pa po, sir. Ba't di kayo maghanap ng trabaho? Nag-a-apply pa ako dun sa GL Siargao, sir. Sana po matanggap. Okay, ano po yung ina-apply ng trabaho doon? Doon po sa Rambar. Ano po yung trabaho yun? Serve, hindi ko po alam kung anong trabaho ibibigay nila sa akin, sir. Nagsiserve? Opo, nagsiserve, ganyan. Waitress. Okay naman ang trabaho yung waitress. Magandang trabaho yun kasi magkakaroon ka rin ng tip. Ang kagandahan ka sa mga waitress, bukod sa yung salary mo na fixed, meron ka pang tip na maasahan. Sa palagay niyo po, sasapat na yon. Hindi ko lang po alam, sir. Okay. Yung mga bata,
yung triplets ka nyo is 16 years old. Lagi na nga po tumatawag. Pwede na siguro sila mag-part-time. Meron yung ganun eh. Basta bigyan mo lang authorization. Yung babae nga po, napilitan na magtrabaho sa gabi. Nagtrabaho sa gabi. Boulevard, nagsiserve din po. Bilang waitress din. Doon sa kainan. Dapat bigyan niyo po ng authorization. Pinapatigil ko na nga po kasi nag-aaral sa araw, maghapon po. Anong grade na po yung mga anak niyo? Ayun nga po, grade 11, senior high. Yung 3. Kumusta naman po yung mga grades? Okay naman po, masisipag po sila kahit walang baon. Itong triplets po, sabay-sabay sa nag-aaral, grade 11. Opo. Kailan kayo dumating from Siargao? Nung 1 linggo po. Pangalawa ko na pong punta to ngayon dito. Yung unang punta niyo po, anong nangyari? Hindi po siya sumagot siguro. Sabi po nung Itong pangalawang punta niyo, yun, sumagot na siya. Opo. Saan kayo nakatira dito ngayon, ma'am? Sa Paranaque po, sa kapatid ko. Nasaan po yung mga anak niyo? Andun lang po, naiwan. Sino nagbabantay sa kanila? Wala po. Okay. Sige, prutas, ma'am, ha? Yun ang alam niyong itinda. Kung tutulungan ko na lang po kayo na doon sa prutas at kakausapin, May, halika nga. May karito, May. Tingnan mo kung una tawagan natin, bago tayo pumunta doon, tawagan mo yung mayor's office ng Siargao. Tanungin mo yung sitwasyon niya, yung bakit pinagbabawal yung pagtitinda doon sa gilid o kung meron na talagang kautusan, syempre sundin. Kung pwedeng kung merong pwesto sa palengke o kung saan maging legal yung pagtitinda niya. Okay? Sige ma'am, usap tayo doon sa kabilang booth. Salamat po, sir. Tulungan kita na Salamat po. makapagsimula ka ng panibago. Okay. Alika rito, ano? Okay. Okay. Labas ka pa, ha? Kala mo lusot ka, ha? Ikaw ang model ngayon. Ito si Kay. Kita niyo si Kay? Tingin ka doon. Ba't hindi na po si mukha ng Kay yan? Kay. Ayan, gusto niya maging katulad kay Kay. Ayan. Makinis, maputi. Walang mga blemishes sa mukha. Ayan. Pwede kayo mag-Oxy White. Yan. Itong Oxy White talagang... Baka umiyak to direct. Ayan. Pag nag-Oxy White to kayo, maging katulad kayo ni Kay. Maputi, makinis. Maputi naman talaga si Kay. Maputi po. Oxy White. Maasahan to.